Hello mga kalugi, good morning, good evening, good afternoon. Ah, mga Cryptomania, good morning. Ay, good afternoon pala, kagising ko lang. Dahil ako wrinkles Cute ka pala pag bagong gising Ah. Ay! Ah, tumaas sila, crypto kagabi tumaas. Yung Bitcoin tumaas siya bahagya. Hindi siya katulad dati na tumaas na talagang hanggang 5 million. So yung iba tumaas sila hanggang yung ada hanggang 5%, 6%. Doon ko na-reveal kagabi, di ba na sabi ko sa inyo tungkol sa ang pagwi-withdraw. Ang dami ko palang lugi. Kasi, yung pagbabay kasi, yung first attempt ko dito, yung last week na aggressive kasi ako noon kasi it was hustle for a sideline na extra income, but sabi daw nila kailangan kumita ng ibang paraan. So I was been doing that way. Wala kasi alam nung pag yung crypto kung paano mag-invest. Piniyano ko na lang sa mga YouTube niyan, kumita sila, pero hindi man sinasabi na paano wala akong idea kahit nga sa at sa ibang pagbablog na ganon wala. Mag-invest ka lang tapos ganon bla bla bla, may income sila, maganda doon. Pero hindi yun nagre-remind na nakita ko. Ayun, ang pagkakamali ko doon na huwag kang mag-invest ka na sa baba na sila, yung negative talaga, nasa ilalim na sila. Tapos titingnan mo kung magbabay and sell kasi every time nag-iiba yung yung price, di ba? Aware naman tayo diyan. Ang kaso lang, ang dami ko na siyang ini-invest sa kabila, buy and sell. Akala ko ba nag-defend ako sa doon sa sitwasyon sa portfolio na pag green akit ng 800 yung kita mo daw, pero hindi pala ka doon nagbibis. Titingnan nyo mong last buying bago mo i-sell, kasi ni-reveal ko yung mga yan keep na yan, kasi akala ko ba yung yung pag di makita yung pagbabay, kasi ang buying ko kasi sa iba staggered, at saka yung hindi yung isang bagsakan unti-unti. Yun sa ADA pala naka-buy ako nung time na 54 49, kasi nung time na yun ay naging 60 yun, 64 65 yung ADA na yan. Kasi yan nag-receive ako doon, hindi pala pwede na doon ka siya 60 ay 50%, 30%, 50%. Tinatry ko mag-invest, yun pala mali. So lahat ng investment ko noon 2 weeks ago may negative talaga, kasi ang buying ko, for example, nagbabay ako ng 17 pesos, tapos ngayon nagsisell pala ako ng 13 pesos. Hindi ko na malaya na ganun pala ang sitwasyon na yun. Kaya kagabi nagsisell lang ako ng mga 10 share. So yun, hindi ko natuloy lahat nag-harvest kasi may mga grupo na pagsipabay ko na 55, may 50, may 49, 46, 40, 46 kagabi yung stock, yung na yan is
umabot lang na siya ng bahagya ng 42. Tapos pag i-sell mo yon sa portfolio is 41 something ganun. Kaya nagpo 43 siya, tapos 43 something siya, tapos mabinta mo ng 41 something. Si lugi ka pa rin kasi yung pagbabay mo dati is mataas. Continue na lang ako na magbabay. May multo sa likod. Tingnan mo. Saan kayo punta yan? Hindi tatay. Wala ang load. Yan. Hindi ko siya in-harvest. So, continuous yung mga waste money mo. Continuous pa rin kasi doon siya magtatambay sa top up para kung pabagsak ulit. Pumagsak sila ngayon. Tinitingnan ko, sabay-sabay na silang bumagsak. Kagabi, madaling araw. Kala ko yung alas 12, alas 11, alas 12, alas 1, alas 3, alas 4. Tutuloy yung pag-akyat. Yung hindi nagtambay na sila ng 8 to 6, 7. Doon sila nagtambay mga lang. Hindi katulad dati na diretso parang jet plane. Yep. Tapos isang araw nagtambay lang isang gabi buong madaling araw. So ngayon bumaba sila. Kasi hindi naman ako mag-i-invest pag hindi siya mag negative 8, negative 10, 15. Kasi hahabulin ko yung lugi pag sa time ako yung mag-harvest para mihila, kasi marami pa naman yung shares na yun na 54, 50, 40, umutot 40 lang, hiya talaga tabahin to, utot gapang buhaw utot gaya utot, grabe utot to, hiya ka talaga. Batasan bayang buhat pala utot. Utot ba ho? Buot buot bagong ligo bag utot yan. Nanay yung eyebags ko sa hindi nga ako nagano ng club, rival club, kasi malapit na akong magwi-withdraw noon. Hindi ako nagpo-focus at ito naman gawi chupa ito. Yaks. Ew. Vlog. Ew. Vlogger. Ayan na. Also, ito yung first, kung may newbie kayo dyan, Serious kay Bonnie. pautot pa rin. Wait, pag newbie kayo dito sa so first is talagang waste money mo lang yon. Saka huwag mo isipin niya mag-invest ka na pang resolve ng problema mo, na pag may problema ka dito ka kukuha, hindi pwede, kasi hindi mo alam yung takbo ng paglipad ng nila, yung coin nila. First and foremost, waste money. Saka hindi mo isipin na ito mo ikukunin na pang birthday mo, bla bla bla, para malulong term yung investment ito. Pero kung
Hindi ko alam kung bakit sila kumita everyday ng 5 to 10 o 20,000 sa mga YouTube na video. Kasi pag niisip ko, pag sumaba, baka malamang kumita sila. Doon silang kumita, baba, tapos akyat. Baka malamang marami silang stock nun. Don't put in a one basket in your investment. Dapat staggered yun, ha. Kasi pag time na hindi sila sasabay minsan umakyat, may sasabay minsan bumaba, pag time na ay migraine, ay pwede ka na mag-harvest. Depende sa ilang percent. Pero titingnan mo yung last buy bago mo i-sell. Kasi makikita mo pala kung saan ka nag-ano ng coins doon. Makikita mo talaga ngayong currency na yung crypto na yan. Makikita mo ang buy and sell hanggang sa ilalim. Scroll mo din yun. Tapos i-check mo palagi yung ano, kung babantayan mo siya eh. Please hustle. Kung maglo-long term ka, doon ka magbabay sa pinakamababa. Huwag kang magbayad na sila ay mataas na. Katulad sa akin ngayon, ilang shares yun, marami yun eh. Kaya ako patuloy pa rin ako mag-ano para habulin ko yung mataas na execute ko na magbili doon nung time na yun. Kasi parang siya ba, madadala sila na kahit malugi ko kung makabili ako ng 45, tapos nabili kay lugi ko noon. Pero pag marami na yung hindi lugi, mahila ko sila. Yung ano ko, yung negative, diba? Pero hindi hindi ngayon. Tapos huwag kayong matakot na ganitong estilo ng negosyo. Kasi alam mo din yun eh. Hawak mo yun. Ikaw ang nagtitrade mismo. So, ingatan yung cellphone kasi nandyan yung investment sa cellphone. Ingatan yung GCash mo kasi GCash ako eh. Kailangan mo hindi maano yung OTP na yan, lalo na mag-cash in cash out ka. So, huwag kang magsyadong mag-ano ng link kung nag-ano ka, nag-games ka tapos or mag-fishnet ka ba? Yan ang problema ngayon. Hawa po inang tutok naman sa pikas balay. Pikas balay, baglang balay. Yan ang problema. Oh. So, Dili pa sa ko sa redos kay kapas ko sa oras kay ma-close na unya. Kung ari ato dire. ang Kapas ko ingay sa na. oras ba gisugo ko ra pa doors kay nabaya sa open karon sa amusement Antok talaga ako tuloy nun. Pisto Kaya ba? yun Pisto ba? Na may kwan dito mga Yun. Kaya huwag masyadong magha-hype na galog. Kasi ako, hindi ako nag-harvest lahat kagabi. Hinuhold ko siya kasi tinitingnan ko, laki pala lugi ko. Hindi ko alam kung dapat mo yung investment mo, kung kaya mo siyang i-ano sa may notebook ka, yung long notebook, i-ano mo yung buy, i-listed mo yon para makita mo kung magkano yung buy mo para at ilan, para malaman mo, i-bracket mo lang para pag tayong isi-sale mo, alam mo na kung magkano pwede mo siyang ma-sell sa time na sila tumaas. Kaya advice ko lang, kung mag-newbie ka, huwag basa-basa agad diretso na katulad sa nagawa ko. Pero okay naman din, at least papalo na ikay lugi, at least nag-learn ka ng lesson doon, di ba? Tutuloy-tuloy pa rin ako mga waste money, katulad ng everyday mayroon akong 35 pesos na may iwan, or 20, 50, 60, parang ganun ba. Tutuloy-tuloy lang, pero nagkaano lang sa top up. Pag time sila ay bumaba, hindi mo sila everyday na baba lahat. Kasi akala ko kasi noong time na pag mag-green na, pag nakita ko yung portfolio sa baba na kumita ako, ni-withdraw ko na kaagad. Hindi pala yun, kasi nung reveal ko
ako pala ang lugi. Kaya nagtaka yun sila, bakit itong taong to kahit lugi nag-withdraw, invest naman lugi withdraw. Kaya hindi ko na namalaya na ganun pala ang kalakalan. Nagbibis ako na oy 5%, 8% pwede na, pero hindi pala yun, kasi nagbibis ka sa last buying mo. Kahit sabihin natin nag green sila, tapos may extra yung sa baba ng portfolio na ganito yung pera na hindi, negative ka pala. Tapos dapat kailangan i-listed mo na lahat ng investment mo kung magkano, para malaman mo lahat pag time ikay mag-harvest kung kumita ka ba o hindi. Pabantayan mo talaga, di ba? So ngayong gabi, kasi isa naman, mga tatlo lang sila, kasi hindi ko na ano yung nakaraan, ang dami kong bagsak, ang dami kong nalulugi. Sa sobra ko lang excited nun. At least okay lang din yon. Pero kumusta naman yung tatay Degs ko? Ang dami kong tupiin. Yan ang tupiin ko mamaya. Yan ang trabaho ko. Ano ba? Ay, umigot. Yun lang nga. So, patuloy pa rin magano sa mga crypto na yan. So, future investment mo yan, at saka kung lumaki na ang pundo mo dyan, diba? Lalo nang lumaki yung eyebags ko. Ganun talaga pag kailangan mo talaga yung investment time na yan. We need to wala na akong pambili. Wawa naman ako, lugi pa ako. Pero yan mo na. Nakalearn ako ng lesson about this matter, about crypto. Ay, English yun. Okay. Sige, pag next time na pag kumita tayo, patuloy pa rin ako nagpapalap ng crypto. Swerte na yung ngayon na yung ng Bitcoin. Sa akin lang maliit lang. Mga maliliit lang sige na. Sana ma-enjoy kayo kung ano ang ginagawa ngayon, kasi ako na-enjoy ako sa ginawa kong ganito, kasi minsan na-stress ka, minsan naman enjoy ka, excited, pero di mo pala napansin na malugi ka pala. Pero di ka malulugi pag ingatan mo lang yung pag-i-invest, saka in a right way, in a good time, in a very efficient time. Pwede ma-English kasi kailangan ko mag-practice ng English, baka maging presidente ako ng Pilipinas. Waka sabihin ng mga China, what kind of people is this? Know how to speak English? Oh my goodness. This is the president of the Philippines. There's no like Tigong, like BBM, like Gloria Arroyo, like the Philippines down because that kind of president no knowledge. Diba? Anyhow, hindi mangyari yun kasi wala naman tayong part ng politician Gusto ko mag-enjoy sa video na to. Okay, i-enjoy ko lang yung time na or a moment for this time na ako ay medyo bumagsak, pero masaya pa rin. Tuloy pa rin ako para hatakin ko yung investment na ako ay bumagsak. Para hintayin ko sila bumaba, doon ako nag-invest. Okay? Babo, have a nice good night. Sana Tatay Digong okay ka lang, at saka okay ni Marcos. Peace be with you all. I love you.